Magandang araw po sa inyong lahat mga karbi natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karbi natin, Congressman Marcoleta na iyak, ayusin nyo pagiging Senado, sinampal ng kahihiyan. Ako, yan po ang ating alamin mula po rito kay Sagam TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. On February 14, 2024, Valentine's Day, my heart was broke by Senator Pia Cayetano. Not only my heart, Mr. Speaker, but I think all the hearts of the members of the Philippine delegation to the WHO FCTC COP10 in Panama City. The good senator called the Philippine delegation as peddler of the tobacco interest. She also said that the Philippine delegation was a mere mouthpiece of the tobacco industry. At ang medyo masakit pa, Mr. Speaker, sinabi po niya na kami pong lahat ay nagpunta doon para manggulo lamang. Mr. Speaker, ganito na pa ang pagtrato ng isang senadora sa atin. Wala na po ba yung ating pinakaiingatang interparliamentary courtesy? Kung sa bagay, marami na rin po akong narinig nitong mga nakakaraang linggo bago pa po kami tumulak papuntang Panama. Pero hindi po ako naniwala na pati po yung pagpunta namin doon para ipagtanggol natin ang karapatan ng ating bansa. Lalong-lalo na po yung dalawang batas na ating ginawa sa kapulungang ito. I'm referring to Republic Act 9211. and Republic Act 11900, Sir Speaker. Sana po ay nabasa ni Senator Pia Cayetano yung declared policy ng dalawang batas na yon. Sinasabi po doon, Mr. Speaker, na while the state is conscious and responsible in maintaining the health of its citizens, it should also do it mindful of the general welfare of the people, especially the stakeholders of the tobacco industry. Ang ating pong dalawang batas, Mr. Speaker, is talking about balanced policy. Kaya po, ang ating pong rehimen ay regulation, hindi po control, hindi po ban. Kaya po ako sumama sa delegation, Mr. Speaker, para malaman ko po kung paano tinatrato in global stage, lalong-lalo na sa FCTC. Ito po yung Framework Convention on Tobacco Control, na ito po ay side-by-side na ginaganap sa pamantnubay ng WHO. Sinabi po ni Senator Pia Cayetano na nanggulo po kami. Hindi po, Mr. Speaker. Malayo po na gagawin ng Philippine delegation yun. Siguro po ang kanyang binabanggit ay yung punto na pinagtatalunan na po yung agenda number 9 and 10 ng FCTC na kung saan ay binabanggit yung facilitation po ng implementation ng regulation and disclosure of the contents and emission of tobacco products.
Pinamimili po ang mga delegates sa dalawang bagay. Unang-una, suspended po yung working group. Ang working group po ay binubuo ng state parties. Mga bansa po ito, Mr. Speaker, na miyembro ng FCTC. Suspended po yung kanilang mandate. At yung kabilang banda, gustong mangyari po ay mag-establish ng expert group para sila po ang gumawa nung gawain ng state parties consisting of the working group. Ang sabi po ng Philippine delegation, Mr. Speaker, hindi po pwedeng ganun. Sabi namin, there are certain legal principles that cannot be compromised under the appeal of flexibility and consensus. We need to tell them, Mr. Speaker, that the expert group must be subordinated to the primacy and the dominant role of the working group consisting of state parties, because they are the ones accountable to and responsible for the interest of the respective nationalities. We have to tell them, Mr. Speaker, that the working group has the mandate. And the working group is the one that will provide the personality and the legitimacy of the work of the expert group. And therefore, the working group cannot arrogate upon itself that mandate exclusively refers to the working group, they being the members of the FCTC. Otherwise, we said, Mr. Speaker, we will be putting the cart before the horse. Technically speaking, they will be sacrificing the authority of the state parties in the altar of the agents of the WHO. Hindi po kami ng gulo, Mr. Speaker. Inilalaban lamang po natin yung ating mga batas na ginawa natin. Sapagkat nakalagay naman po sa charter ng FCTC na ang panuntunan nila that the provisions of this convention shall be subject and in accordance with the national laws of the member countries. May isa pa pong tagpo na nagkaroon ng konting pagtatalo. Kasalanan naman po kasi ng mga bansa na hinaluan ng politika yung aming discussion, Mr. Speaker. Nagsimula po nung unang araw, binibigyan ng pagkakataon na mag-ulat ang bawat bansa kung ano na ang kanilang mga ginawa tungkol sa kanilang implementasyon ng tobacco control. Nagsalita po yung Ukraine, sabi niya, Madam Chair, nahihirapan po kaming mag-implement ng aming tobacco control in our country because of the invasion of Russia. So napolitika na po yung usapan. Ang nangyari po, humingi ngayon ng right of reply ang Russia, pinagbigyan naman po para sagutin. So yan mga karib natin, ano po ba talaga ang punto dito ni Congressman Marcoleta? So sa akin personally mga karib natin, kung si Senator Pia Cayetano po nagtatrabaho na lang po ng, diba? Kung ano po yung mandato sa kanila, no? Kasi trabaho rin naman ni Congressman Marcoleta kaya pumunta siya dun di ba? Kung sa dami-dami po ng problema, mga iniimbestigahan dyan sa Senado, bakit hindi po kayo mag-focus? Di ba? Bakit for example na lang for example na lang mga karibin natin, di ba? Pwede niyong i-open ulit yung investigation dyan sa PCSO, di ba? Na bigla na lang tumahimik. Kaya marami tuloy ang parang marami po tuloy yung nagdududa. Di ba na ang Senado sa bagay, talagang nangyayari naman siguro ito. Pero wala tayong ebidensya mga karibin natin Yung sinasabi ko po nagkakabayaran. Di umano. Diyan sa Kongreso, maging sa Senado, di ba?
Kaya si Congressman Marcoleta ay hindi rin natin masasabing ano to di ba? Kasi nasa Congress ito Ha? Posibleng hindi siya sinasali. 'Di ba? Doon sa mga alams na kasi nga po, 'di ba? Alam po ng taong bayan na straight po si Congressman Marcoleta. Ngayon, siguro ko nahihirapan po, no? Yung kung sino man po ang manuno. Yan. Pero sa Kongreso, sa Senado, mga karibin natin, no? Tama po yung sinasabi ni Congressman Marcoleta na mag-ayusin nyo yung pagiging Senado. Yan. Kumbaga, kung ano yung sa inyo, yun yung gawin ninyo. Diba? Wag na. Kasi iba, kung sisiraan mo yung sarili mong bansa sa international community, di ba? Parang yun din yung ginagawa nila kay Diba? Kay dating Pangulong Duterte. Diba? Ganun po yung ginagawa nila Sinisiraan po nila si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte sa international community. Pero naniwala ba? Hindi. Diba? Sa palagay nyo ba, maniniwala rin yung mga ibang bansa kapag siniraan itong si Congressman Marcoleta? Diba? At saka, eto pa mga karibin natin, dapat ang Senado, Kongreso, Presidente, Vice-Presidente, lahat po ng politiko. Diba? Sana magtulong-tulungan lang po kayo na isolve yung mga problema ng ating bansa. Wag na po kayong away-away, no? Malayo pa naman yung eleksyon. Kaya ngayong nandiyan na kayo sa posisyon, magtulungan na po kayo na paangat, no? Maging maayos yung ating bansa. Kasi marami na po nagrereklamo, no? Sa mga mahal na bilihin ng ating bansa, 'di ba? Dito sa ating bansa, Pilipinas. Sana yan po yung priority ninyo kasi yun naman po yung basic needs ng nating lahat, 'di ba? Sabagay kayo pong mga politiko, hindi niyo naman talaga pinoproblema, no? Yung pang-araw-araw ninyo kasi naka-stack na siguro kayo ng ilang years, no? Kahit mag-retire na kayo, early retirement na kayo, or forced resign kayo ng taong bayan, diba? Meron na kayong pondo. Paano na lang kami na, diba? Mga dukha. Ganun talaga well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaction sa naging balitang ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.